oras na aklat, hayag ang buhay sa lahat. Sinugo ang tapat, kaligtas ay ihayag. Sila'y pag-uusigin, pagsubok daranasin. Kay Kristo sila'y nabubuhay, ang mamatay ay pakinabang. Oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, di mapasusubalian kanyang pagkahirang. Nagtuturo ng kabanalan, pag-ibig niya sa kawan. Ihahanda ang mga banal sa pagdating ng kanyang anak. Sila'y pag-uusigin, pagsubok daranasin. Kay Kristo sila'y nabubuhay, ang mamatay ay pakinabang. Oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, hindi mapasusubalian kanyang pagkahirang. Oras ng katotohanan, dala ng puno ng sambahayan, hindi mapasusubalian kanyang pagkahirang. Magandang gabi at welcome sa programang ito ng Oras ng Katotohanan Classics. Ako po si Pastor Rod Surilla. Habang ang iba ay abala sa pamimili ng regalo o paghahanda ng Noche Buena, tayo naman ay narito upang alamin ang mas malalim na tanong. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Diyos sa Pasko? Muling maririnig natin ang makapangyarihang mensahe ng ating minamahal na late Apostle Arsenio T. Ferriol,
Isang paalaala na ang Pasko ay hindi lamang selebrasyon, kundi pagtupad ng layunin ng Diyos, ang kaligtasan ng tao. Muli kaming bumabati sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, ang ating tagapagligtas at darating na hari. Kamusta kayo ngayon? Ngayon ay nangangamoy na ang magandang simoy ng Pasko. Nagtitiwala kami na ang bawat isa sa atin ay mayroong napakahalagang bagay na maaaring tanggapin at ipamahagi sa Paskong ito. At ito'y sa pamagitan ng ating pananampalataya sa salita ng Diyos. Bago tayo magpasimula, tayo muna ay manalangin at dalhin natin sa Panginoon ang ilan nating mahahalagang kahilingan na siya lamang ang makakatugon. Tayo ay magkaisa ngayon sa panalangin sapagkat sinabi niya na kung mayroong 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. At sa pagkakataong ito, tayo nagsasama-sama sa pangalan ng Panginoon at ang Panginoon ay tapat na kanyang gaganapin ang kanyang pangako. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, nagagalak po kami sapagkat sa pagkakataong ito'y muli kaming makakasdulog sa iyong luklukan at sama-samang pagkaisahan ang aming mga pangangailangan. Amang Diyos, nagpapasalamat kami sapagkat ikaw na lumikha ng langit at ng lupa ay makapangyarihan sa lahat. Ngunit hindi lamang na ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aming Ama na nagmamalasakit. At kami nagagalak, Panginoon, na dalhin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Narito po ang aming mga kabigatan. Narito ang aming mga pangamba. Ang mga problema na hindi namin kayang lutasin. Kailangan namin ang iyong tulong. Una sa lahat, Amang Diyos, tulungan mo ang may mga suliranin. Ano bang suliranin ito? Maging ito ay sa aming mga pangangailangang material o kaya'y mga bagay-bagay na nangangailangan, Panginoon, ng solusyon. Ikaw ang may magagawa sapagkat nagawa na namin ang aming paraan at nabigo. Hanggang ngayon ay nananatiling kabigatan. Amang Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, bigyan mo kami ng pananampalataya na sa pamagitan ng pagtitiwala sa iyo ay magliwanag ang aming mga isipan at puso at aming maunawaan kung ano ang dapat gawin. Alam namin ikaw ay may magagawa. Sapagkat sa Diyos ang lahat ng bagay ay may pangyayari. At sinabi mo rin na sa sumasampalataya, ang lahat ng bagay ay mayroong pangyayari. Narito, Amang Diyos, iunat mo ang iyong kamay at ikaw ang tumugon. Maaaring ito'y kapayapaan sa iba't ibang suliranin na nagbigay sa amin ng takot, ng pangamba at ng pagkabalisa. Panginoon, meron kang magagawa. Sa iyo namin ipinagkakatiwala. Ang iba sa amin ay mayroong mga sakit. Amang Diyos, maging ang aming mga mahal sa buhay na may karamdaman. Gaya ng una, Panginoon, sa pangalan ni Kristo Jesus, iunat mo ang iyong kamay at ikaw ang magpagaling. Maunawaan namin, Panginoon, na ikaw ay Diyos na nagmamalasakit. Na nilaanan mo ng kagalingan ang mga sakit, kung paanong nilaanan mo ng katubusan ng aming parusa. Kung paanong si Kristo'y namatay upang tubusin ang aming kamatayan, ang kaparusahan sa aming mga kasalanan. Siya ay nagdusa ng mga latay, ng mga sugat, upang kami ay magsigaling. Amang Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, bigyan mo ng pananampalataya ang may sakit at ang kanyang mga kasamahan sa kanyang sambahayan, na sa pangalan ni Kristo Jesus ay aming ngayong tatamuhin ang kagalingan. At sa bawat may karamdaman, sabihin mo, ipahayag mo, ikilos mo na ikaw ay tinagaling ng Panginoon. At ikaw ay gagaling sa pangalan ni Kristo Jesus. Amang banal, ipinadalangin namin ang aming bayan. Lalong-lalo na, Amang Diyos, sa panahong ito ng pagtatapos ng taon, na punong-puno ng kayamuan ang mga kababayan namin,
At ang marami sa kanila ay nagkakaroon ng mga kalungkutan dahil sa mga bagay na material, ng mga bagay na kanilang ninanasa at wala. O Diyos, dalangin namin na ang tunay na mensahe ng Pasko ay dumaloy sa kanila at magkaroon sila ng kapayapaan, magkaroon sila ng kagalakan na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay para sa kanila. Kung paanong ikaw ay makapangyarihang gumawa sa aming mga buhay, amang Diyos, ikaw ngayon ang gumawa sa bawat isa, lalong-lalo na ang nakakasaksi ngayon sa programang ito ng Oras ng Katotohanan. Amang banal, ikaw ang magpakahayag. Ang iyong Espiritu ang magbigay ng unawa. Kung ikaw ay Diyos na Ama sa amin, naway maging gayon. Kung maalaman namin ang aming karanasan sa aming mga magulang, na hindi kami maaaring tiisin sa aming mga kahilingan, higit sa lahat, ikaw ay hindi makakatiis sa aming mga kadalamhatian. Ikaw ang nagmamalasakit. Amang banal, sawayin mo ang kaguluhan sa aming bansa. Sawayin mo ang makadiliman na nais gumapos sa aming bayan. Pasilangin mo ang liwanag ng Ibanghilyo ng aming Panginoong Jesucristo. Ang Ibanghilyo na siyang kapangyarihan mo sa ikaniligtas sa bawat bagay na umaalipin at nagpapahirap. Gawin mo ngayon, Ama, at bigyan mo ng kagalakan ang bawat isa na kabahagi ngayon sa Oras ng Katotohanan. Isang kapanatagang matibay na hindi mabubuwal ng anumang bagay sapagkat ito'y mula sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Purihin ang Panginoon. At ngayon ay bubulayin natin ang tungkol sa Pasko sapagkat ito ay pangalawang Biyernes bago magkaroon ng katapusan sa susunod na Biyernes. At ngayon ay bubulayin natin ang tungkol sa Pasko at ang ating pamagat ay ang ibig sabihin ng Diyos sa Pasko. Ano ang ibig sabihin sa atin ng Pasko? Ang ating pagbubulay ngayon ay mahalaga sapagkat lingid ito at maaring kaiba sa ating pakahulugan sa Pasko. Ano ang ibig sabihin ng Diyos sa Pasko? Tingnan muna natin sa banal na kasulatan ang mga pangyayari sa unang Pasko na nagbigay sa mga tao noon ng pakahulugang material at pisikal. Ang sabi sa Lucas, pangkat 2, talatang 1 hanggang 2, ay ganito ang ating mababasa. At nangyari nga ng araw na yon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria. At nagsiparoon ang lahat upang sila'y magpatala bawat isa sa kanyang sariling bayan. Mga giliw na tagapakinig at kabahagi sa Oras ng Katotohanan, ang unang Pasko ay hindi malayo sa atin. Sa ating pakahulugan ngayon, sapagkat ang unang Pasko ay isang malaking reunion. Sapagkat ang sabi, mayroong utos si Augusto Cesar ng mga tao'y magpatala at sila'y kinakailangang umuwi sa kanilang mga sariling bayan at doon sa kanilang mga bayan ay naroon ang kanilang mga kamag-anakan. Kaya ang sabi ko, ang unang Pasko ay kahawig ngayon sa pisikal na kalagayan sapagkat mayroong reunion at hindi kaila sa inyo na kayo rin ay maaaring kasama doon sa may mga reunion. At likas lamang na sapagkat ito'y pagkakatipon ng mga kamag-anakan at kaibigan, ihahanda nilang mabuti ang kanilang mga tahanan. Kinakailangang ang tanawin doon ay ang magagawa nilang pinakamabuti. Physical side of Christmas. Kinakailangan din na kung maaari, pinakamasarap ang pagkain sa kanilang buong kakayahan. At ito rin ay totoo sa atin ngayon. Na kinakailangan ang Pasko ay hindi tuyo. Kinakailangan ang Pasko ay sariwa. Ngunit hindi lamang
sa karaniwang mga tao. Merong mga taong higit ang kanilang paghahanda kung Pasko. Hindi lamang upang bigyan ng kasiyahan ang mga darating, kundi upang makinabang. At ang nauna nito ay ang business world in Christmas. Ang ating sanglibutan ng negosyo. Sapagkat napakaraming tao, napakaraming mamimili. At ito'y totoo rin ngayon. Pumunta ka sa mga shopping center at halos siksika na mga tao. Kaya, yung mga balitang mahirap sa Pilipinas, pumunta kayo sa mga shopping center at hindi mahirap. Bakit? Sapagkat wari lahat ay namimili. Halos ubusin ang lahat ng mga tinda sa mga tindahan. Ito ang physical aspect of Christmas. Mga kapatid, higit pa sa business world ay narito ang ating political world. Ang kahalintulad nito'y si Herodes. Sa kanyang Pasko ay malaking advertisement ng kanyang panunungkulan bilang hari ng mga Hudyo. Kanyang ipapakita na si Herodes ay hindi karaniwang hari at malaki ang kanyang paghahanda at kasama nito ang kanyang relihiyon, the religion of the king. Ang relihiyon ng hari, ang relihiyon ng mga pamunuan ay meron ding malaking paghahanda. Ngunit ang Pasko sa kanila, sa espiritual na kalagayan, ay madilim. Bakit? Sapagkat ang dumating, ang ipinanganak na Panginoon at tagapagligtas, ay kinatakutan ni Herodes, sapagkat wala siyang kinikilalang hari ng mga Hudyo, liban sa kanya. Mga kapatid, dito'y makikita natin na ang kapangyarihan ng tao ay hindi sapat. At maaaring hindi tayo hari na gaya ni Herodes. Ngunit nagtataglay tayo ng sariling kapanatagan sa ating kalagayan. Ayon sa ating kakayahan, merong takot. At si Herodes ay larawan ng kapangyarihan, ngunit siya'y natakot. Sapagkat nalalaman niya na ang kanyang trono na hinahawakan ay hindi matatag. Ang mga saserdote, ang mga eskriba ng bayan, ay kinakailangang magpakita ng kanilang relihiyon, the religion of the state, ay relihiyong dapat itangin ng mga tao. Sa kanila, ang kanilang relihiyon ay relihiyong magdadala sa mga tao sa Diyos. At hindi kaila hanggang sa ating panahon na may mga relihiyoso na inaakala nila na ang kanilang relihiyon ang magdadala ng mga tao sa Diyos. Magandang kaisipan. Parang napakaganda. A religion that will bring people closer to God. Parang napakaganda. Ngunit mga minamahal, noong panahon yon ay matanda na ang mga relihiyoso. Matanda na ang pananampalataya. Ngunit, hindi nadala ang mga tao na malapit sa Diyos. At nais kong bulayin natin na sa Paskong ito, ang ating mga relihiyon ay napakatanda na. But it is not the way of God to bring men unto God. And the first message of Christmas, God wants people to be reconciled to God. At ano sinasabi ng banal na kasulatan? Bakit si Kristo ay isinugo? Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan sa 2 Corinto, Kapitulo 5, 18 at 19, sinasabi ang ganito, nawari bagang ang Diyos ay na kay Kristo at si Kristo ay nasa amin.
na ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkakasundo. Sa makatuwid bagay na ang Diyos ay na kay Kristo na pinapagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin. Mga minamahal, bakit si Kristo ay dumating ng unang Pasko? Upang ang tao ay ipagkasundo sa Diyos. Upang ang mga tao ay dalhin malapit sa Diyos. Kung ang ating pagtitiwala ay sa ating relihiyon, ako'y pumasok sa relihiyong ito, yan ba ang ating paniwala? Sapagkat tayo naniniwala na sa relihiyong ito ay mayroon tayong kaligtasan. Sa relihiyon na ating kinaaniban ay magiging matuwid tayo sa Diyos. Gaya ng sinabi ko, parang napakagandang kaisipan. Ngunit mga kapatid, ang kaisipan ng Diyos ay hindi kaisipan ng tao. Ang sabi sa Isaias 55:8, kung papanong ang langit ay mataas kaysa lupa, at ang kanluran ay malayo sa silangan, gayon ang aking mga pag-iisip sa inyong pag-iisip. Dapat nating tanggapin na ang Pasko ay gawa ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos. Ang relihiyon ay resulta ng pakikipagkasundong ito. Purihin ang Panginoon. Hindi ko sinasabing masama ang relihiyon. Hindi ko sinasabing hindi natin kailangan ng iglesia. Ngunit tanda natin na mula pa noon, ang iglesia, ang relihiyon, at kung yan ay tunay na relihiyon at tunay na iglesia, ay bunga ng gawa ng Diyos. Tingnan natin sa lumang kasaysayan ng pananampalatayang Hudyo. Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga Israelita? Sa mga gawa, sa kapitulo 7 at talatang 38 ay ganito ang sinasabi. Ito'y yaong naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsasalita sa kanya sa bundok ng Sinai, nakasama ang ating mga magulang na siya nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Binasa ko sa inyo ang tungkol sa iglesia sa ilang. Ang mga Israelitas sa ilang. Bakit sila naroon? Sapagkat ang Diyos ay dumalaw sa kanila at sila'y inilikas mula sa makasalanang Ehipto. Ang Diyos ay dumalaw sa kanila sa Ehipto, sa dako ng Gosen, sa pamagitan ni Moises, upang sa pamagitan ng salita ng Diyos ay ilikas sila sa bansa ng pagkalipin. Ang dumating sa atin sa araw ng Pasko ay higit na dakila kaysa kay Moises. At siya'y naparito upang tayo'y ipanumbalik sa Diyos. At kung tayo'y manumbalik sa Diyos, tayo'y magiging malaya sa kapangyarihang mapang-alipin. It might not be Egypt. Or we might be free from foreign power. Ngunit mga kapatid, nananatili na kung wala ang pagliligtas ng Diyos, tayo'y alipin ng kasalanan. Laging sinisigaw ng ating mga kababayan ang kalayaan. Ngunit alamin natin na sinabi ng Panginoon sa Juan 8:32 na inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. At sinabi nila, saan kami alipin? Kami pinanganak na malaya. At ang sabi ng Panginoon, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Mga minamahal, ang mga eskriba at ang mga saserdote sa kapanahonan ni Herodes ay mayroong magandang relihiyon. They trust so much in the religion, in their doctrines. Ngunit gaano man kaganda ang kanilang relihiyon, gaano man kaganda ang kanilang mga ritual at kaanyuan, wala roon ang pamasko ng Diyos. Wala roon ang kaloob ng Diyos.
wala roon ang pagliligtas ng Diyos. Gaano man ang kapangyarihan ni Herodes, wala roon ang kapangyarihan ng Diyos. Because the power of God is the gospel. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, for I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Purihin ang Panginoon. At yung mga mayaman na relihiyoso rin, gaano man sila kayaman, sila'y dukha sapagkat wala sa kanilang kayamanan ng pananampalataya. Mga giliw na tagapakinig, ano ang ating pakahulugan sa Paskong ito ng pagsilang ng Panginoon? Sana'y maging pakahulugan ng mga pastor na dooy nagpupuyat sa ilang. Sana'y maging pakahulugan ng tatlong mga pantas. Ang sabi ng banal na kasulatan, na sila'y kinausap ng anghel tungkol sa layunin ng Pasko, na sila'y huwag matakot, sapagkat sila'y dinadalhan ng mabuting balita na may malaking kagalakan na pupuno sa buong bayan. Sa kanilang panahon ay mayroong bagay na katatakutan. Sa ating panahon ay lalo nakakatakot ang mga panganib, ang mga kasakunaang kalikasan, na gaya ng mga lindol, ng mga baha, ng mga salot, ng mga paglalaban, ng mga makapangyarihan, ng pagsama ng mga tao. Mga minamahal, sana sa Paskong ito'y maging pakahulugan natin na ang Pasko ay mga hulugan sa atin ng kapayapaan at kagalakan, sapagat alam natin na sa pamamagitan ni Kristo, ang Diyos ay dumating sa atin. Tinawag siyang hindi lamang Jesus, kundi Emmanuel, na ang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. Through Jesus Christ who was born at Christmas, God means with us. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma 8 at talatang 31, kung ang Diyos ay sumasa atin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi pinagkait ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Walang ipagkakait ang Diyos sa bawat tumatanggap sa Kanya. Hallelujah! Ano ba ang ating kailangan ngayon? Huwag kayong matakot. Manampalataya lamang kayo. Sapagkat sa sumasampalataya, ang Diyos ay magpapakahayag na makapangyarihan. Ang Diyos ay laging Diyos. Siya'y hindi nagbabago. Ngunit kung wala tayong pananampalataya, wala magagawa sa atin ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng kasulatan sa Hebreo 11:6, ang bawat lumalapit sa Kanya'y dapat sumampalatayang siya'y Diyos na nagbibigay ganti sa mga nagsisihanap sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Ano ang kahulugan sa atin ng Pasko? Sa mga pastor, sa mga pantas, ang Pasko ay isang makahulugang katotohanan na ang Diyos ay dumating sa kanila. Merong mga anghel na dumating sa kanilang harapan at sinabi ang tungkol sa Pasko. Huwag kang matakot. Ipinanganak sa inyo ngayon ang isang tagapagligtas. Siyang tagapagligtas sa lahat na dapat nating kaligtasan. Si Kristo ang Panginoon. Hallelujah! Kaya't ang Pasko sa mga pastor ay mabuting balita na kahit sila mga dukha, gayon may mayaman na sila ngayon sa pananampalataya. Dati takot silang mag-iwan ng kanilang mga tupa sa ilang. Ngunit dahilan sa Pasko, hindi sila natakot na iwanan yung kanilang kabuhayan. Sila'y nagsiparoon sa bayan at ibinalita ang tungkol sa sanggol. Sa Paskong ito'y mangangahulugan sa atin ang kaligtasan, na ang kaligtasan ito'y dapat nating ibantala, dapat nating ipatutuo. Ito ang ating relihiyon. Ang ating relihiyon ay ang Diyos at si Kristo. This is our religion. God and Christ, our Savior. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Kung meron man tayong relihiyon, wala tayong relihiyon na ganito at ganito ang gagawin para maligtas. We have found salvation in God through Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, at sasabihin ko sa inyo mula sa banal na kasulatan, kung nasa atin
ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yon ang ating tunay na relihiyon. At ang ating relihiyon ay relihiyon ng kaligtasan, relihiyon ng kalayaan, relihiyon ng kapayapaan, relihiyon ng pag-iibigan. Purihin ang Panginoon. Sa tatlong pantas, ang Pasko ay pagbabagong landas. Ang sabi sa Mateo 2 sa talatang 12, palibhasa ay pinagsabihan sila ng anghel, sila ay nagbago ng kanilang mga daan. Gaya ng sinasabi sa 2 Corintios 5:17, kung ang sino bang tao'y na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Purihin ang Panginoon. Ano yung bagong nilalang? Ang sabi mga kapatid, narito ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Purihin ang Panginoon. Hindi lamang bago, mga kapatid, ang pisikal. Hindi masyadong mahalaga yon. Ako'y hindi tutol sa bagong damit kong Pasko, sa bagong kasuotan o sa mga bagong bagay na biyaya sa atin ng Diyos. Pero higit sa lahat, let us give importance to the renewal of our spirit, to the renewal of our hearts. Hallelujah! Yan ang panalangin ni Haring David. Siya'y hari na, pero ang kanyang panalangin, Panginoon, bigyan mo ako ng bagong puso. Bigyan mo ako ng bagong espiritu. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Sa Paskong ito, mga kapatid, maging gaya tayo sa karanasan ni Jose at ni Maria, na silang kinasangkapan ng Diyos upang dalhin sa Bethlehem ang Mesyas. Ang Kristo ngayon ay espiritu. Dalhin natin sa maraming mga bahay. Dalhin natin sa maraming kapwa natin na ang Kristo ay tagapagligtas at Panginoon. Siyang katugunan sa suliranin ng sanglibutan. Siyang katugunan sa suliranin ng bawat sambahayan, ng bawat isa. Si Kristo ay tagapagligtas at buhay na walang hanggan. Ito ang kaloob ng Diyos. Tanggapin ninyo ang maligayang Pasko na mula sa Diyos. Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tanggapin mo ang kaligtasan. Tanggapin mo ang buhay na walang hanggan. Tanggapin mo ang kalayaang maaaring maging iyo sa oras na ito. Tayo manalangin. Amang Diyos, tulungan mo ngayon ang iyong mga anak na sa pamagitan ng iyong salita ay magkaroon ng kaaliwan, sapagkat alam namin ng mga material na biyaya kung Pasko, bagamat ito ay dapat namin ipagpasalamat sa Diyos. Ngunit hindi dapat ito lumambong sa tunay na pakahulugan mo sa araw na ito, na kaming biniyayaan mo ng kaligtasan. Laban sa aming mga kaaway, laban sa anumang pagkaalitin, katubusan, laban sa kaparusahan ng aming kasalanan, at binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. At ito ang dapat namin kagalan. At kung paano ang unang mga katauhan ng Pasko, si Jose at si Maria na nagdala ng sanggol, dalhin namin ngayon ang Kristo na Espiritu na nagpapalaya. Siya pa rin ang katauhan ng Pasko, naway maging araw-araw sa amin ang pagdadala ng Kristo sa bawat pinapal. Tulungan mo na maging gaya kami ng mga pastor na kahit may hirap ay nakasumpo ng kayamanan sa iyo. At tulungan mo, Amang Diyos, na maging sa pagkakataong ito, madama namin sa aming mga espiritu ang patutuo ng iyong espiritu na ikaw ay sumasa amin. Emmanuel, ikaw, ang Diyos, ay sumasa amin sa pamagitan ng aming Panginoong Kristo. At sa pamagitan niya sa amin, ay maipamuhay namin ang buhay na mula sa iyo, na maginhawa, malusog, sumasagana, habang ang aming kaluluwa ay sumasagana sa iyo. Panginoon, salamat, sapagkat ang Pasko ay isang pasimula, sapagkat ang aming Panginoon, ang Alpha. Sa Kanya'y meron kaming bagong pasimula, gaya ng iyong sinabi na isang buhay at papalag na pag-asa. Ito po ang aming dalangin at pagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat at tinugon mo ang bawat pangangailangan. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Praise the Lord. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Naway napuspos ng kanyang pag-ibig
kapayapaan at biyaya ang ating mga puso sa gabing ito. Bago pa man tayo magbuklod sa mesa o magpalitan ng regalo, alalahanin natin na ang Panginoong Hesus ang tunay na biyaya ng Pasko. Hindi ang mga ilaw o kantahan ang sentro ng Kapaskuhan, kundi ang pag-ibig ng Diyos na nahayag sa pamamagitan ni Kristo. Patuloy niyo pong mapapakinggan ang mga mensahe ng ating late Apostle Arsenio Ferriol sa Spotify at Apple Podcast. I-search lamang ang Oras ng Katotohanan Classics, i-follow ito at i-click ang notification button upang maging updated sa mga bagong uploaded messages. At huwag din nating palalampasin tuwing linggo, 7:00 ng umaga sa TV5, ang programang Oras ng Katotohanan with Apostle Jonathan S. Ferriol. Pakinggan natin ang mga mensahe ng pag-asa, biyaya at kaligtasan na patuloy na nagdadala ng liwanag sa maraming buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ako pong muli si Pastor Rod Surilla. At ito ang Oras ng Katotohanan Classics. Merry Christmas po sa ating lahat. Hindi mapasusubalian kanyang pagkahirap. As we celebrate this Christmas season, let us remember the true reason for this joyful occasion, ang pagmamahal at liwanag na hatid ng ating Panginoon. May His peace and blessings be upon each one of us. Nawa ngayong Pasko, mas tumibay ang pananampalataya natin at mas maramdaman pa ng bawat isa ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay sa pamamagitan ng mensaheng hatid ng ating late brother in Christ, the good man of the house, Apostle Arsenio T. Ferriol. Panoorin at pakinggan sa Fourth Watch Media Facebook at YouTube accounts at maging sa Spotify at Apple Podcast. Mula po sa bumubuo ng programang ito ng Oras ng Katotohanan Classics, Merry Christmas po and God bless us all.